langit na dakila, matapat, mapagpala, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng sinustain mo sa buong maghapon. Salamat sa pasasalamat ng aking mga kapatid. Lord, salamat sa safety ng bawat isa, Panginoon. Lord, I ask you, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mong isustain sa buhay ko, Ama, at patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin. Help us, Panginoon, sa oras na to, mag-rest kami in your presence, Father God, na nagtitiwala that nothing will be able to separate us, Panginoon, sa pagmamahal mo at Lord, sa pinagkaloob mo sa oras na to, Panginoon, yung mga pangako mo sa amin, yung mga pasasalamat ng mga kapatid ko na naging assurance nila ay ang magtiwala sa iyo sa mga bagay, even sa mga worst thing, Panginoon, na hindi nila ma-imagine, Father God, na Lord, thank you for you are our light na nagsusustain, Panginoon, na hindi ka na nahahadlangan, Panginoon, ng mga pagsubok, bagkus, Lord, lalong nangingibabaw at perfect yung power at pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga bagay na ginagawa mong posible kahit imposible ito sa amin. Lord, we are so grateful, Father God, na ngayong oras na to patuloy kang magpa-perform, Panginoon, hallelujah, sa certain standard, Panginoon, na ino-order mo para sa bawat isa sa amin dahil sa pagmamahal mo sa amin. Tuturuan mo kami ngayon na maikip kami, Panginoon, sa will at way mo, Ama. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na pagsasanctify, purify, Father God, at Lord, salamat sa righteousness mo, Panginoon. Salamat sa transformation na gagawin mo sa amin. Lord, thank you sa security na binibigay mo sa amin eternally. Maraming salamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, patuloy na ikaw ang marinig, ang tinig mo ang marinig, Panginoon, at mangibabaw. Sa oras na to, ikaw lang ang maitaas, maibaba mo lang ako, Panginoon, at ikaw ang mag-decree sa buhay ko, Panginoon. Lord, may your power, may your presence, Panginoon, ng Holy Spirit magnify sa lahat ng makakarinig ng tinig mo sa pamamagitan ng tinig ko, Ama. Lord, gamitin mo yung voice ko na maging tinig mo at maging isa tayo ngayong oras na to, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat sa katagumpayan. In the mighty name and powerful name, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. At ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pinag-aralan. Amen. So, sino po yung nag-take down note last time? Pwede nyo po bang sabihin yung tatlong point na ating na take up? Meron po bang makakapag kung meron pong nagte-take down note na hindi nyo lang pinapakinggan? Amen! Amen. First, serve with loyalty even when it's not convenient. Second, serve with excellence. Third, serve with alignment. And then yung fourth na hindi natapos, serve in silence. Praise God, glory to God. Amen. Praise God. Maraming salamat, ate, no? Purihin ng Panginoon. So, glory to God. Ayan. So, kailangan tayong mag-serve sa another vision. At salamat sa mga nagte-take down note kasi binibigyan yung halaga. Ano po yung ating ipinapahayag na salita ng Panginoon dahil ang lahat ng ito ay hindi po mula sa akin. Kaya salamat sa Diyos. So, ulitin ko po. First, serve with loyalty even when it's not convenient. Number 2, serve with excellence as unto the Lord. Amen, na parang naglilingkod tayo sa Lord. Number 3, serve with alignment, understand the vision, not just the person. Ulitin ko po, serve with an alignment, understand the vision, not just the person. Number 3, serve in silence, not everything need to be announced. Uulitin ko po, serve in silence, not everything need to be announced. Amen? So, karamihan po ng most powerful na season ng ating buhay ay ito yung mga panahon na invisible. Amen? O hindi natin nakikita. O hindi nakikita ng mga crowd, ng mga tao sa paligid natin na ang nakakakita lang yung ating Diyos na buhay. Amen? So, napakahalaga po nito. And katulad po kung paanong nag-serve si Tatay David kay Saul, amen, kung paano siyang nagpe-play noon ng kanyang harm, di ba po? Yung kanyang, ano bang tawag dun sa Tagalog? Yung kanyang parang, anong tawag po doon? Yung pangtugtog niya, yung parang gitara na
Amen. Yung harp na tinatawag sa English, 'di ba? Tinutugtugan niya si Tatay si Saul. Amen. Para maging okay yung kanyang pakiramdam. Amen. Yun yung mga private na sitwasyon ni Tatay David ng mga panahon po nung pinatay niya si Goliath in public, 'di ba? Nasaksihan natin 'yun sa mga kwento. At yung mga bagay na sinabi niya, 'di ba, nung bago niya patayin si Goliath, nung nasa harapan siya ni Saul para lang makaharap siya dun kay Goliath. Amen. Na na para kalabanin niya na, alam niyo ba na ako'y pumatay ng bear, sabi niya gano'n, at ako'y pumatay din ng leon? Amen. Kaya kung sino yung Diyos na tumulong sa akin para ingatan ko yung mga tupa ko, amen, na pinagkatiwala sa akin ng Ama, yun din yung same na Diyos na tutulong sa akin para patumbahin yung Goliath na yan. Amen? So, hindi in-announce. So, kung hindi siya haharap kay Goliath, amen, at yung wisdom na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon para payagan siya na humarap kay Goliath at maipakita yung kanyang lakas na pakikipaglaban sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Dahil yun yung entry point ni God para mapunta siya doon sa palasyo. Amen? Ng king. So, yun yung kaparaanan ng Panginoon. Hindi niya sinabi na, hindi mo ba alam na inanoint na ako ni Samuel at ako ang papalit dyan sa'yo sa trono? Hindi po ganun. Hindi yung ganun. Andun pa rin yung humility niya. Bagamat sinasabi niya yung kanyang ginawa, di ba? Dahil may plano ang Panginoon para kay Tatay David. At yung mga bagay na hindi niya in-announce, di ba? Habang siya ay, I think marami siyang ginagawa nung siya ay nagbabantay sa mga tupa, di ba? Na hindi nakita at hindi naihayag sa banal na kasulatan ng Panginoon. Amen? At marami din siguro siyang mga pagsisilbi na pagsuserve na ginawa kay Saul bukod sa pagtugtog. Amen? At sa pamilya pa ng king na yon, kung bakit ganun na lang ang humility ng pagtingin, 'di ba, ng Panginoon sa kanya at siya ang naging puso ng Diyos. Naging heart of God siya. Amen? Sabi dito sa yung kanyang yung mga bagay na kahit na 'di ba, kahit na hindi siya kapansin-pansin sa mata ng tatay niya, kahit hindi siya kapansin-pansin sa mata ng mga kapatid niya, kahit ini-ignore siya ng mga kapatid niya, 'di ba? Nanatili po siya na faithful. Amen, kahit walang nakakakita. Sabi sa Matthew 6:4, "The teen's alms may be in a secret, and thy Father, which saith in a secret himself, shall reward thee openly." Pabasa nga po sa Tagalog, Matthew 6, verse 4 po. Matthew chapter 4, 6 po ate. 6, verse 4. Ay, sorry. Matthew chapter 6, verse 4. Wait lang yun na. Wait lang, Biha. Tagalog version. Lagi. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen. Amen. So, yun po yung pagsiserve natin ng silence, not everything need to be announced. Silence means what? Silence means you don't need to public recognition to be faithful. Hindi kailangan ihayag sa mga tao lahat ng ginagawa mo, 'di ba? Para lang ma-recognize ka nila. Yun yung meaning ng silence. Amen? Na pinag-uusapan natin dito na not everything need to be announced. Amen? Na hindi kailangan malaman ng buong mundo. Yeah, I would like to give the rest of the lumpia. Can you please? Yes. Yes. And I was doing the Bible study, so I cannot go out. Just say hi to her. Okay? Thank you so much. Amen. So, ayun po dito makikita natin na hindi lahat ng ginagawa nating kabutihan kailangan makita ng mga tao.
Yun yung ibig sabihin ng silence. Kasi bakit po? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, ang Panginoon natin nakatingin po sa bawat isa sa atin. Nakatingin po siya at alam niya yung mga bagay na ginawa mo, yung motibo ng puso mo, yung intention mo. Amen? Hindi lahat ng bagay kailangan natin ihayag sa tao kung ano yung ginagawa natin, pati ginagawa ng kapitbahay natin o ginawa natin sa mga tao. Amen? So may mga panahon na we have to be silent. Amen? Kasi kung ito ay ginagawa natin para sa glory ng ating Panginoon at ginagawa natin to para sa ikalulugod niya. Amen? Hindi na natin to kailangan i-public recognition. Kasi yung faithfulness natin, kitang-kita ng ating Panginoong Diyos na nakakakita ng mga bagay na lihim na ginagawa natin. Amen? Kaya napakahalaga po na maging silence tayo. So silence means you let God announce. You let God announce you when the time is right. Amen? Hayaan mong ang Diyos ang mag-announce ng mga bagay na ginawa mo sa tamang panahon at tamang oras. Amen? Ito po ay hindi masama. Hindi masama na mag-glory ka ng ibang tao dahil pinaparangalan nila yung Panginoon. 'Di ba sabi sa Proverbs, magpapasalamat sila sa buhay mo, 'di ba? Dahil sa akin. So hindi masama na itinatas natin at pinapasalamatan natin yung buhay ng iba dahil yun ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kasi nagpapasalamat sila sa buhay mo kasi natutulungan mo sila, lalo na sa mga spiritual na bagay, sa pinansyal na pangangailangan. Amen? Even sa pagmamahal o pakikinig mo sa kanila ng mga problema nila, pagbibigay mo ng oras, pag-abot mo sa kanilang pangangailangan nung walang gustong tumulong sa kanila, nung walang gustong magtiwala sa kanila, nandyan ka na nakinig para sa kanila, nandyan ka na napagkatiwalaan nila sa mga pribadong buhay nila. Amen? And hayaan mo na ang Diyos ang mag-announce nun. Amen? Kasi naniniwala po ako, God is using other people mouth. 'Di ba? Na ginawa pala ng tao na yun, 'di ba? Yung hayaan mong Diyos ang magparangal sa iyo. Amen? Kasi paano pong magparangal ang Panginoong Diyos? Siyempre, pagpapalain tayo ng Diyos. Siyempre, lahat yun may benepisyo sa iyo hanggang sa mga mahal mo sa buhay. Lahat ng yun may benepisyo po sa atin. Amen? Yun yung pagpaparangal ng Panginoon, yung proteksyon na ginagawa niya, 'di ba? Yung pagpapala niya sa iyo ng 10 times sa binigay mo. Dahil nakita ng Panginoon kung paano kang tumulong, nakita ng Panginoon kung na hindi ka nagdadamot kahit walang nakakakita sa iyo, even in the silent part ng buhay mo na hindi mo kailangan ipakita sa mga mata ng tao o sabihin ng mga bibig mo na ginawa mo to para sa mga tao na yon. Masaya kang ginagawa yun dahil alam mo na mayroong Diyos na nakakakita sa iyo. At ginagawa mo yun dahil sa resulta ng pagmamahal ng Diyos na nagiging bunga, di ba, ng banal na spirito na nananalantay sa katawan natin. We do the right thing because we have the right heart and right motive and intention na mula sa Diyos. Amen? Kaya hayaan mo na ang Panginoon ang mag-announce nito. Amen? Purihin ng Panginoon. Kasi even God, nakita nyo ba nung si Tatay Job, di ba? Naniniwala ako na habang pinapanood ng Panginoon na ino-overcome niya lahat ng pagsubok, sinasabi niya sa kanyang mga anghel, panoorin niyo yung aking anak. Di ba? Noong pinagbababato si Tatay Stephen dahil sa paghahayag niya ng salita ng Panginoong Diyos. Amen? Nakatayo si Jesus Christ sa kanyang trono at pumapalakpak mag-isa. Diba? Kasi siya yung mismong unang tumatayo kapag tumatayo ka para sa kanya. Amen? Hindi mo kailangan ng parangal ng ibang tao. Yung mga panahon na ginagawa mo sa pagtulong sa ibang tao kahit sa kabila ng lahat na nahihirapan ka. Yung panahon na kahit may nag-iisip sa'yo ng masama, ay hindi ka nila naiintindihan. Dahil sometimes walang open mind na makaunawa sa pag-iisip ng Diyos na binibigay sa'yo. Sometimes people think masama ka dahil sa mga binumuka ng bibig mo. It's okay. Sometimes akala nyo sinasaktan ko kayo dahil sa mga salita ko. It's okay.
Kasi pag naunawaan nyo, by the Spirit of God, na lahat ng bagay na binibigkas ng bibig ko ayon sa banal na Espiritu na naghahayag sa pamamagitan ng buhay ko, mararamdaman ninyong ma-appreciate yung mga salita na hinahayag ng aking mga bibig. Dahil magiging pagpapala ito sa inyo, hindi pananakit, hindi pagmamanipulate o pagdidikta, kundi pagtuturo at pagtutuwid sa bawat isa sa atin, na tayo ay matuto sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. In the right time ng Panginoon, mauunawaan ninyong lahat. Silence means you trust the process without self-promotion. Yung silent natin na nagtitiwala tayo sa proseso, sa ginagawa na even pagsubok yan, pangit man yan, maganda man yan, mahigpit man yan, mahirap man yan, di ba? Nakakahiya man yan. Kasi sometimes, sabi nga, di ba dun sa una, gagawin mo kahit hindi convenient eh. Kahit minsan nakakahiya, minsan dun ka ilalagay ng Diyos eh. Kung kaya mong tayuan, kaya mong tindigan. Amen? Kaya minsan, nagsasalita tayo, naghahayag tayo kahit na masakit. Kasi bago ako magsalita, una muna akong tinuturuan ng Diyos bago ko ipahayag sa inyo yung sinasabi ko. Hindi dahil gusto kong i-promote yung sarili ko, kundi sa paglilingkod sa Panginoon, sa ayaw at sa gusto mo, darating ang panahon, makakasakit ka o ikaw ang masasaktan. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya, yung proseso na ginagawa sa atin, sabi nga niya, yung panandali ang pagdidisiplina, hindi natin gusto yun. Pero sabi ng Diyos, higit pa sa mararanasan ninyong glory kapag dumating na ang glory ng Panginoong Diyos sa lahat ng pagtitiis at pagtutuwid na ginagawa niya sa buhay natin. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Lagi po nating tatandaan na hindi kailangan maihayag lahat ng ginagawa natin. Dahil kita ng Panginoong Diyos ang lahat ng pagpapagal, pagtitiis at pagsasakripisyo kung ito ay ginagawa mo ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas sa Kanya. Dahil wala tayong malilihim. Kahit pa nga masamang motibo, kita niya eh. Kung kaya niyang makita yung mabuting motibo mo, do you think hindi niya kaya makita yung masama mong motibo? So kung nagpapahayag lang tayo para sa recognition ng ating self-promotion, do you think hindi nakikita ng Diyos yun? Do you think hindi niya nakikita yung Diyos ko kung tumatayo ako dito para lang ma-recognize ako, para lang magkaroon ako ng self-promotion? At hindi ko binibigay ang glory sa Panginoon na yun. May pananagutan po tayo sa bawat kilos, sa bawat action na gagawin natin. Sa bawat pananalita na gagawin natin. Kasi kung nagsasalita ako dito para magparinig lang sa inyo, do you think ikaw ang paparusahan o ako? Amen? Kapag nagre-rebuke ako ng hindi pinapagawa ng Diyos sa akin, do you think ikaw ang matataga o ako ang matataga? Kasi sometimes we have to understand that the Word of God, ito nga po ay nagre-rebuke, diba? Nagtuturo, nagtutuwid, nagdidisiplina, magkabilang tabak. Diba? Na tumatago sa marrow daw natin at spirit. Amen? Kaya kung hindi to tatanga sa'yo, tatama to sa akin. So tabak sa'yo, tabak sa akin, pareho po. Amen? At kung ginagawa ko ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos dahil sa sariling recognition ko, sa sariling glory na gusto kong maparangalan sa sarili ko, hindi ikaw ang paparusahan, ako. Dahil sa pag-upo ko pa lang dito o pagtayo ko pa lang dito, kitang-kita na ng Diyos yung puso ko. Amen? At sa pakikinig ninyo, kung meron kayong iniisip na hindi maganda sa kapwa ninyo, nakikita rin kayo ng Diyos. Wala tayong maitatago. Kung nagsasalita kayo behind, sa likod ng nagsasalita sa harapan ninyo, naririnig din kayo ng Diyos. Ito ay tungkol sa kabanalan.
Ito ay tungkol sa pagtutuwid. Ito ay tungkol sa pagdidisiplina. Ito ay tungkol sa paghaharap natin sa Panginoon na may pusong pure. Huwag mong lasunin yung sarili mo dahil lang sa sarili mong kaunawaan. Dahil even in silence, God's hear our voice. Amen? Naririnig ng Diyos ang tinig natin. Naririnig ng Diyos, even ang bawat luha mo, dinig ng Diyos yan. Dahil bawat luha ng tao, mayroon niyang meaning. Diba? Bawat luha ng tao, pwedeng luha ng galit yan, luha ng lungkot yan, luha ng paghihirap yan, lahat yan. Kita ng Panginoon Diyos at dinig ng Diyos. Amen? Luha ng paghihinagpis, luha ng walang katarungan. Amen? Lahat. Wala pong maitatago sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya, serve in silence, not everything need to be announced. Number 5, serve with discernment. Know when to move and when to wait. Amen. So, napakahalaga po. Timing is everything. Timing is everything. Sabi niya nga sa Ecclesiastes 3:1, di ba? To everything, there is a season. And a time to every purpose under the heaven. So, katulad ng sabi ko sa inyo, katulad ng panahon, kung season ng tagtuyot ng buhay mo, season man yan ng tag-ulan, season man yan ng taglamig, season man yan ng taglagas. Amen? Season man yan ng tag-ulan, di ba? Pagpapala o pagsubok man yan, anumang klase ng season ng buhay mo na hindi natin pwedeng takasan. Kasi kailangan nating pagdaanan yung proseso na yon ng Panginoon. Lahat ng season na yon ay gumagana siya sa pamamagitan ng oras. Everything sa ilalim ng mundong ito may katapusan sa pamamagitan ng oras. Ang buhay mo natatapos sa oras na tinakda ng Diyos sa iyo. Amen? Ang kalungkutan natatapos din sa tinakdang oras ng Diyos. Amen? Kasi ang eternal, lahat yun sa Panginoon lang nagmumula. So timing is everything sa mundong ito. May oras lang ng season ng taglamig at tag-init. May season ng tagyelohan dito po sa Amerika, may panahon na nagyeyelo. 'Di ba? May season lang 'yon. May katapusan lahat 'yon. Even ang bawat taon may katapusan. Alam mo, January 1, from December 31, matatapos din. Amen? Lahat, everything is timing sa mundong ito. Even ang buhay natin, your life is numbered, sabi nga. Ang buhay natin is numbered sa Panginoon. May bilang lahat yan, may timing yan. Amen? Katulad na kung paano si Elisha. Di ba po? Hindi siya nag-demand na kay Elijah na balutin mo ako ng kapangyarihan na meron ka. Naghintay siya kung kailan aalis si Elijah. Na po si Elisha, naghintay siya, hindi siya nagde-demand. Nagsuserve lang siya kay Elijah ng mga panahon na yun. Nung umpisang natagpuan siya, alam nyo, sumusuko na si Elijah noon. Panginoon, kuhanin mo na yung buhay ko. Wala nang natirang mga propeta sa mundong ito, di ba? Ako na lang, sabi niya. Na-emphasize ko lang po. Nung tumakbo siya doon sa kuweba yon, nung narinig niya ang tinig ng Diyos, sabi niya, nung kumulog, kumidlat, hindi doon galing ang tinig ng Diyos, pero narinig niya ang tinig ng Panginoong Diyos. Sabi niya, may tinira pa akong propeta. Amen? Pumunta ka, at doon pinapunta siya sa lugar nila Elijah, kung saan magsasaka po si Elisha. Sorry, si Elisha po pala, hindi si Elijah, pangalan itong dalawa. 'Di ba? Si Elisha magsasaka siya noon. Nung nag-aararo siya, alam niya ramdam niya na huling araro na gagawin niya na yun. Kasi bibitawan niya na yung araro na yun. At susunod siya sa lingkod ng Diyos. Hindi naman sinabi sa kanya ni Elijah na maglingkod ka sa akin. Hindi. Sumama siya. Sumama siya kay Elijah. Pinaglingkuran niya si Elijah at naghintay siya ng mahabang panahon. Hindi siya nagdi-demand. Sumusunod lang siya. Pinapanood niya kung paano ginagamit si Elijah ng Panginoon.
At nung paalis na si Elijah, tinanong siya, anong gusto mo? I want the double portion of your spirit, sabi niya. Kaya nakatanggap siya ng double portion ng spirit. Amen? Kaya, doon makikita natin, no, yung discernment na kumilos sa buhay niya para i-inherit niya o matanggap niya yung portion na meron si Elijah. Hindi po lahat ng opportunity is divine. Hindi lahat ng opportunity is sagrado o banal. Amen? Kaya patuloy tayong magtanim po until God. Amen? Pagbungahin niya at paanihin niya tayo. Manatili kang planted sa Diyos. Hindi lang yung nagtatanim ka. Manatili ka din, mag-stay ka na planted sa foundation ng Panginoon. Amen? At yung mga leader natin, yun yung mga leader na mag-stay ka, di ba? Maglingkod ka lang. Sumunod ka lang. Kasi time will come, i-release ka rin naman ng leader mo eh. Sa pagsunod mo sa vision, pag alam niya na kaya mo na, i-release ka niyan. Diba? Pagkakatiwalaan ka niya. Kaya lang minsan sa umpisa, kailangan nating mag-submit talaga. Darating talaga at andun talaga yung submission na kailangan nating maglingkod. Hindi dahil inaalipin tayo o minamanipula tayo. Bagkos, sabi ko nga po sa inyo, we are looking sa vision, amen, ng another vision na hindi about limitation but alam natin na ito yung pathway para sa divine promotion na inihahanda sa atin dahil even ang paglilingkod natin sa ating mga leader, sa ating mga pastor, sa ating mga mentor, reverendo, name it, kung sino pong pinaglilingkuran nyo, we have to follow talaga dahil there is also a school of spirit. Amen? Yung God test sa atin. Yung God na nilalaan niya at hinahanda niya yung capacity na meron tayo, yung puso natin, yung pagiging readiness natin sa responsibility. Kasi kung bigyan ka na ba ng bigyan kita ng ngayon, isang church, Ate Pem, kaya mo na ba i-lead yung isang church na yon? Amen? Kung hindi ka ni-ready ng Diyos o hindi ka ni-ready ng pastor mo, kung hindi ka tinuruan mula sa baba na mag-disciple ka muna ng 1, 2, 3, paano ka magiging leader ng isang church? Sabi ko nga po, kung sa 1, 2, 3, iba-ibang ugali, 3 iba-ibang ugali ng tao, hindi mo kayang ma-overcome. And then you are asking, Lord, ano yung purpose ko? Ano yung calling ko? Diba? Wait! Magkaroon ka ng discernment to know when, kung kailan ka kikilos, at kung hanggang kailan ka maghahantay. Because discernment means you don't rush out of alignment prematurely. You don't rush out the alignment prematurely. Hindi pag tumanggap ka sa Diyos, matured ka na agad, Ate Jenna. Hindi pag tumanggap ka sa Diyos, matalino ka na, Kuya James. Hindi pagtanggap mo sa Panginoong Diyos, Ate, bihasa ka na, Ate Melda. We have to step up sa process ni God. Nakakilala naman na ako sa Diyos, matured na ako. Kaya pala sensitive ka. Amen? Kaya pala ayaw nating naririnig na nare-rebuke tayo. Kaya pala ayaw nating mag-submit sa leader natin. Kaya pala ayaw nating magpaturo. Kaya pala ayaw natin marinig ng mga rebuking ng ibang mga nagtuturo. Pinipili natin yung maghahayag ng salita kasi piling natin yung tao na gusto lang natin, yun lang yung gusto nating marinig. But God is molding your heart. God is molding your hearing sa spiritual at hindi sa karnal. Because we have two kind of ears. Spiritual at physical. Ano yung ginagamit mo para magkaroon ka ng maturity? Ano yung ginagamit mo para ma-align ka sa spirit? Dahil kung hindi spirit ng tenga ng Diyos ang ginagamit mo, you will never be matured in spirit. Dahil believe it or not,
We have to be spiritual. But do not rush. Even si Jesus Christ po, may panahon na binigay ang Diyos Ama, 33 years sa mundong ito. Mula nang pinanganak siya. Mula nang pinanganak siya. I need $30 for my haircut. I need $30. 30 bucks. $10 dun sa kan. Excuse me po. No, dun sa kan anak ng pinagtindahan ko ng lumpia. Dito na. Thank you, ma. Tapos pakilagay mo tong pera na tanak. Amen. Sorry po. Ano? Sorry. Okay. Amen. Sorry, Lord. Amen. So, ano po, we have to be aligned. Hindi lang tayo sumusunod sa law ng mundong ito. Kapag nandito tayo sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, there is level up po ng spiritual alignment natin. At alignment is mahalaga. Ang hirap pong i-align ng espiritong lumalaban sa espiritu ng Diyos. Gusto mong matuto pero ayaw mo magpaturo. 'Di ba? Kapag ayaw mo magpaturo, unang-unang karakter na meron ka is pride. At ang pride na yan na magpapabagsak sa'yo. Dahil ang pride na yan, hindi nilalason agad ang action mo. Unang nilalason yung isip at puso mo ng pride na yan. Dahil yan ay spiritual cancer na nasa loob ng katawan natin. Ang pride po hindi ka nagkakasala dahil uma-action ka kaagad. Ang pride nagsisimula sa isip at puso mo. At alalahanin po natin na dahil dyan bumagsak, even anointed one bumagsak. Amen? Kahit pa inanoint si King Saul ng God, kahit inanoint din si Satan ng Diyos, dahil sa pride na yan, pinagpalit nila sa opportunity na makapaglingkod sa Diyos. Gusto mong magamit ng Diyos? Then have a humble heart. Magkaroon tayo ng first humility. Gusto mo magkaroon ng kapangyarihan ng Diyos? Humility pa rin. Gusto mo magkaroon ng submission heart? Humility. Napakalaking bahagi ng humility para sa matured Christian. Discernment means you recognize season of training, not just season of elevation. Kaya mong i-recognize yung panahon na, sandali lang, nasa training ground pa ako. Hindi yung binibilang mo na yung, binibilang mo na yung ani mo, nagtatanim ka pa lang, binibilang mo na yung, yung manok ba yun, itlog pa lang. Amen? So, i-recognize mo yung season na nagte-training ka. Huwag mong tingnan agad na in-elevate ka na ng Panginoon Diyos. Amen? Kasi doon lalabas yung pagiging mapagmataas mo. Sobrang proud sa sarili. Kasi wala ka na agad humility. Hindi mo agad ma-recognize yung season na kailangan mo munang mag-training bago ka i-elevate. Amen? Even the Son of God, Jesus Christ, tinraining po siya. He grew with wisdom, sabi. Hindi siya basta may wisdom agad. He grew with wisdom kasi hindi naman siya katulad ng tao natin. Inaaral din niya. Inaral din niya yung pagiging tao. Inaral niya na huwag magkasala. Tinulungan siya ng banal na spirito na magkaroon ng humility. Para makinig sa mga Pariseo na yun, nung hindi pa tamang panahon, nagpupunta siya doon. Diba? Sabi nga nung nanay niya, inaanap siya, 12 years old pa lang siya. Nawala si Jesus Christ. Saan ka nagpunta? Sabi ni Mary, hindi mo ba alam na ito ang tahanan ng aking ama? Dapat nandito ako. Diba? Imagine niyo na lang po, nung 12 years old siya, pumupunta siya, nakikinig siya sa mga Pariseo. Pinapakinggan niya kung paano magturo yung mga Pariseo. He grew in wisdom. At inantay niya rin yung panahon na yon. At oras kung kailan siya gagalaw at kikilos. Inantay niya na mag 30 years old siya, nagpabautismo siya kay John the Baptist. Sa nakatakdang tao na magbigay ng daan sa kanya. Dahil yun yung propesiya.
Kailangan niya pagdaanan yung season na yon ng training, ng proseso niya bago siya inelevate ng Panginoong Diyos. Ama. Amen? So kung yung Diyos na yon dumaan sa proseso, sino tayo para hindi dumaan sa proseso? Kung yung anak ng Diyos na yon nasaktan sa bawat season, dinuraan, pinahiya, hindi pinaniwalaan, pinagbintangan na yung kapangyarihan niya ay kapangyarihan ng demonyo, sino tayo para hindi dumaan doon sa season na yon? Discernment means you stay until the assignment is complete. Yun yung discernment. Alam mo, manatili dahil alam mo na ang assignment na pinagagawa ng Panginoon ay kukumpletuhin din niya. Siya mismo ang nagsimula, siya din ang magtatapos. Kung ikaw ay predestined na maging anak ng Diyos, siya rin ang magtatapos ng laban mo. Dahil kung ikaw nagsisimula pa lang, siya tapos na sa istorya mo. So you stay. Manatili ka until the assignment is complete. Hindi yung compete ka ng compete sa iba o kinukumpara mo yung sarili mo sa iba at buhay ng ibang mananampalataya. Diba? Mag-focus ka lang, mag-stay ka lang kung nasaan kang assignment. Hayaan mong doon ka kumpletuhin ng Diyos. Amen? Number 6. Point 6 po, last point natin. Serve with integrity when no one is watching. Serve with integrity when no one is watching. Ano yung ginagawa mo, kapatid, pag walang nanonood sa'yo? Maaring akala mo walang nanonood sa'yo, pero naisip mo ba minsan, sabi nga ng salita ng Panginoong Diyos, maraming saksi na nakatingin sa inyo. Minsan ba na-realize nyo na yung heaven din, nagre-release siya ng mga anghel o mga tao sa langit, di ba, na pinapanood ka? Hindi lang ang mata ng Diyos, kundi mga anghel sa langit. Pinapanood ka ng ating Panginoon na tinatawag nating Ama. Kung paano ka mag-serve privately bago ka niya pagkatiwalaan publicly. Kaya kung ikaw yung klase ng tao na gusto mo munang makita sa public yung ginagawa mo at hindi sa private mo, di ba, may mali sa'yo. Pabasa nga po, Luke 16, verse 10. Tagalog na lang po. Paulit, sis Bev. Luke 16 po, verse 10. Luke 16 verse 10, Tagalog version, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Amen. Amen. So, nakita niyo po ano? Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaki. Ano ba yung mga halimbawa natin doon? Yung mga sikreto ng ating mga kapatid. Diba? Huwag mo sasabihin to, ha? Pinapanood ka ng Diyos privately. May nakausap ka lang na isang mananampalataya. Alam mo ba? I love you, anak. I love you too. Praise God. So, yun po ano. Sa maliit na bagay po, dun tayo tinitingnan ng Diyos. Because integrity means you show up when it's hard. Hindi ka nag-show up kapag madali lang yung nangyayari sa kaibigan mo, sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa ka-church mo, kapatiran mo, even sa ibang tao. You don't show up kapag masagana lang.
totoong kaibigan ka. Kaya kung gusto nyong malaman ang totoo nyong kaibigan, yung mga tao na nandyan sa inyo nung panahong nahihirapan kayo. Kung nagtatanong ka, Lord, sino ba yung totoo kong kaibigan? Yung taong tumutulong sa'yo sa panahon, nagipit ka, nahirap ka, yung taong naniniwala sa'yo kahit wala nang naniniwala sa'yo. Yung hard time mo. Amen? Integrity means you honor your leader even when you're offended. Kahit na-o-offend ka, ino-honor mo pa rin. That is integrity. Hindi yung pakitang tao ka na okay lang ako, sis Beb. Okay lang, i-correct mo ako. O kaya yung mga leader niya, okay lang po, pastor, maganda nga po yun eh. Kino-correct niyo po ako. Tapos pagtalikod ng more. Naiinis ako sa leader ko. Biruin mo kanina, ganto-ganto. Nagkukwento ka na agad. Sana hindi mo na lang sinabing okay ka. Kasi that's not honoring. Yung kapag nakikinig kayo dito sa online at naririnig nyo na may hindi kayo nagustuhan sa mga naghahayag ng salita ng Diyos at nagsasalita kayo behind them, that's not honoring. At imagine niyo na lang po, no? Kapag hindi mo ino-honor yung vessel ng Holy Spirit, sino yung hindi mo ino-honor? Kapag hindi mo ino-honor yung ginagamit ng Diyos na magpahayag ng salita niya, at nagsasalita ka behind sa tao na yun, sino yung dinidisrespect at dinidishonor mo? Is the same spirit ng Panginoong Diyos. Hindi lang yung tao na yun na nagsalita. Hindi lang yung leader na yun na nagsalita. Kaya nga tingnan niyo yung salita ng Panginoon Diyos. Hindi mo ako dinalaw nung nasa kulungan ako. Kasi para sa kanya, personal yun. Si Saul po bago naging Paul, 'di ba? Si tatay Saul din ang pangalan niya, 'di ba? Bago siya naging Paul. Saul, bakit mo ko inuusig? 'Di ba? Pero hindi naman yung Panginoon ang inuusig ni Saul, kundi yung mga Kristiyano. Ganun ka din. Pag inuusig mo yung mga naghahayag ng salita, pag inuusig mo yung leader mo, pag inuusig mo yung church mo, pag inuusig mo yung mga mananampalataya na katulad mo, you are disrespecting God. You are dishonoring God. Kasi personal para sa kanya yun dahil bahagi yun ng katawan niya. Amen? So learn how to honor your leader even when you're offended. Mas magandang maging totoo tayo pag na-offend tayo para maipaliwanag natin o maipaliwanag ng leader mo bakit niya nasabi yon. Sometimes kapag may naghahayag, hindi naman ikaw yung pinagsasalitaan, tinatanggap mo, napiling mo, ikaw yung nasasaktan, kaya ka na-o-offend. Diba? Kaya kapag nasasaktan ka, ibig sabihin, merong something sa'yo na inaayos ang Diyos. And you have to accept that without complaining. Even you're not convenient, sabi nga. Kasi yun yung tinatawag na pruning. Kasi gusto ng Lord na maging mahusay kang leader. Gusto ng Lord na wala kang maging kapentasan. At habang nasa proseso tayo, dun tayo tuturuan ng Panginoong Diyos. Honoring is part din ng humility. Amen? Integrity means you do the right things, even when it costs you. Ginagawa mo'y tama. Kahit pa may cost ito ng sacrificial sa'yo. Diba? Kahit pa maapakan yung pride mo o yung ego mo, kung meron ka ng pride or ego, gagawin mo yung tama kasi yun yung tinuturo ng Diyos sa atin. Kasi yun yung ginagamit na tinig sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya magpapaturo at magtutuwid tayo kahit pa masakit yun sa atin. Kahit pa ang kapalit nun,
ay yung ego natin. Yung hindi tayo dati, di ba? Kasi kapag nasa proseso ka na ng Panginoon at pinoproseso ka, tatanggalin niya yung mga ugali na hindi galing sa Kanya. Kapag meron kang mas pinapanginoon kaysa sa Kanya, tatanggalin ng Diyos yun hanggang makita mo yung tamang priority at tamang alignment mo, tamang position mo sa harapan ng Diyos, ng may understanding. Kasi alam nyo, whether you like it or not, ang pagsunod sa Diyos will cost everything. Gusto mo ng anointing? It will cost you everything. Kaya minsan yung panalangin natin, Lord, gamitin mo ako, it costs everything. Diba? Lord, maging katulad ako ng Christ-like. Alam ba natin kung gaano kabigat yon? Yung hinihingi natin na yon sa panalangin natin? Maging Christ-like ako? Dahil it costs everything to Jesus kahit na ayaw niya. But let your will be done, Father. Diba? It costs Him everything. Yun ang katotohanan. Kaya napakahalaga po when we are serving one another vision, kailangan maintindihan natin na tulungan yung tao na yun habang tinutulungan din niya tayo sa God's agenda. Kasi naniniwala ako yung mga tunay na pastor, tunay na lingkod ng Diyos, hindi tayo niyan tuturuan para maipahamak tayo. Tinuturuan niya tayo para magkaroon din tayo ng malalim na pagkilala sa Panginoong yun. Yung paano mag-serve ng way, how God matured our heart, our shape, yung hubog natin, our character, yung preparedness na ginagawa niya sa atin para sa own divine assignment niya na nakalaan in the future. When you serve with loyalty, excellence, and alignment, God Himself will lift you. I-elevate ka ng Diyos. Siya mismo. Hindi mo kailangan ng tao. Siya mismo. Uutusan niya tao na yon na i-promote mo to. I-elevate mo tong tao na to. It's time. Hindi mo kailangan i-announce yourself because He will do it. Kahit ayaw ng mga tao na yon, pag sila tinatch ng Spirit ng Diyos, hahayag nila. Tingnan niyo di ba si Baal? Si prophet ng Lord, pinapasumpa yung Israel, hindi niya ginawa. Di ba? Kung ano yung nilalabas ng Spirit ng Diyos, yun sinasabi ng bibig niya. Do you think hindi kayang gawin ng Diyos ngayon sa yun? Amen? Kaya sabi niya nga sa 1 Peter 5:6, hear me by the Spirit of God, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Amen? Basahin po natin sa Tagalog. Ano po? 1 Peter. Dito po ako magtatapos. 1 Peter 5. Verse 6. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Everything in this world, sabi ko po sa inyo, is under time. May tamang panahon po. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani. May panahon ng sakit, may panahon ng galing. Amen? May panahon ng saya, may panahon ng lungkot. Everything in this world work in timing. Everything there is a season. And a time for every purpose. Kaya nga nakakapag-testify kayo eh. 'Di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng testimony kasi mismo tayo naging witness sa time na pinagdaanan natin. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. May the Lord bless us. Amen? Hayaan niyo po na sa oras na to, maipanalangin ko po ang bawat isa. Father, I lift up your people. Itong mga tao, Panginoon, na nasa harapan mo. Kaming mga nasa harapan mo, Panginoon, na patuloy humihingi, Ama, ng sanctification, purification, Panginoon. At Lord,
itong mga tao na to, your people, your daughter, your son, na sumusunod, Panginoon, na may kasama at kalakip na pagsasakripisyo sa kanilang pagsaserve faithfully, even sa hidden place, Father God. Lord, idinadalangin ko sila na magkaroon nawa sila, Panginoon, ng oras, Ama, na mahintay ang proseso sa tamang panahon at tamang oras at araw na i-release mo sa kanilang buhay. Ano man ang season na pinagdadaanan nila, Panginoon, may your presence, Father God, ang mag-strengthen sa kanila. Yung pangako mo nawa, Panginoon, ang mag-anchor sa kanila. At pagkalooban mo sila, Panginoon, ng assurance, O Diyos. Hallelujah. Father God, na lahat ng labor nila will never, or will not in vain, Father God. Dahil tapat kang Diyos, Panginoon, na magpapakilala sa kanila at magbibigay ng fruitful, Panginoon, na buhay, bunga, Panginoon, ng lahat ng mga pinaghirapan nila sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Because your word, Father God, will remain true. At yung promises mo, Panginoon, will surely manifest in due time sa kanilang mga buhay. Lord, my God, strengthen their heart, Father. Hayaan mo na kumilos sila na hindi nauuna sa'yo, kundi maging partner ka nila sa lahat ng oras at panahon na tinuturuan mo silang lumakad, Panginoon. Nakasama ka sa lahat ng oras. Lord, remind them sa pamamagitan ng banal na Espiritu mo, Panginoon, na lumakad ng may humility at nire-resist ang lahat ng desire for the self-glory, Panginoon, or yung premature elevation, Ama, in the mighty name of Jesus. Make them bound servant of your vision, Panginoon, not their own. Your understanding, Panginoon, not their own understanding. Let them burn, Father God, na ikaw ang maitaas sa kanilang mga buhay, Panginoon, at maibaba ang kanilang mga sarili. Lord, manatili nawa sila, Panginoon, sa kalooban mo, sa pathway na inihanda mo, sa kwento na isinulat mo, Panginoon. At ilayo mo sila sa wrong counsel, Father God, na nagtuturo sa kanila na i-abort yung divine assignment mo na dapat pinipursu nila personally, Father God. Tanggalin mo, Panginoon, yung pag-iisip ng kasikatan o maitaas ang glorification ng sarili nila. Pagkos, Panginoon ko, yung glorification na ikaw mismo ang maitaas sa kanilang buhay, ikaw mismo ang magliwanag sa kanila, ikaw mismo ang magturo sa kanila, magtuwid sa kanila, magdisiplina sa kanila, gumbite sa kanila, Panginoon, ng divine assignment, Panginoon, na pinursu mo para sa bawat isa. Surround them with wisdom, with godly mentors, Father God, with true pastor, apostle, prophet, Father God, teacher, evangelist, na may mataas na takot sa'yo, na may banal na takot sa'yo. Lord, give them the new heart, yung heart of servant, na let your will be done, Panginoon, at hindi yung will ng bawat isa. The same heart na katulad ng meron si Lord Jesus, nung siya ay lumalakad, Panginoon, sa mundong ito na full submission sa iyo, Ama. Let them find joy sa kanilang obedient, sa kapayapaan na pinoproseso mo, Panginoon, sa proseso mo, Panginoon, even sa mga hard time nila, andun yung kapayapaan na pinagkakaloob mo. Lord, may they honor, Panginoon, yung pagiging servanthood nila sa kanilang mga pastor at mga leaders, Ama. Lord, supply all their need, Father God, sa lahat ng kanilang pangangailangan, spiritually, emotionally, Panginoon, at physically, mentally, Father God. Na huwag mo silang hayaan, Panginoon, na manghina sa panahon ng wilderness, bagkus i-restore mo sila, i-sustain mo sila, Panginoon, sa panahon ng wilderness ng buhay nila. Huwag mong hayaan na ipagpalit nila, Panginoon, yung ilaw, yung buhay, yung pag-asa, na ikaw ang nagbibigay. Manatili nawa yung vision ng malinaw at clarity, Panginoon, at matatag na pananampalataya sa kanila. Lord, I declare that they will finish well.
that they will release in your time, Father God, with your favor and in your power. I pray this with humility, Father, in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you po and purihin ng Panginoon, and to God be all the glory. Salamat po and back to you po sa ating pong Pasig. God bless po sa bawat isa. Amen. Praise God. Salamat sa buhay ni Sis Bib sa salita ng Diyos na nagbibigay sa bawat isa sa atin.